Maligayang bati. Buntis ka. Imposible! Isang gabi lang yon. Doktor, sigurado po ba kayo? Iba-iba ang katawan ng bawat isa. Natural lang na napakabunga mo. Maaari itong mangyari sa unang subok pa lang. Sige, magpahinga ka lang at huwag masyadong mag-alala. Chloe, kakagraduate mo lang. At intern ka pa lang. Makinig ka sa akin at tanggalin mo na ang sanggol na ito. Hindi, nanay! Magiging mabait ako. Huwag mo akong tanggalin. Masamang babae siya. Bukod pa riyan, kahit na ipanganak mo ang sanggol, mabibiro ka. Anak sa labas ang tawag sa kanya. Chloe, sino ang ama? Ang daddy ko ang pinakamayamang lalaki sa syudad. Ang galing-galing niya. Hindi ko rin alam. Muntik ko nang makalimutan. Hindi ako maririnig ni nanay. Naku, bakit ito nangyayari sa akin? Itinatago mo pa rin ito sa akin? Sa tingin ko, hindi mo talaga ako itinuturing na kaibigan. Sir, sarado na po kami. Sir, ano po ang ginagawa ninyo? Tulungan mo ako. Pagkunwari na lang nating panaginip lang ang lahat. Anak, matutulungan mo ba si nanay na hanapin ang pamilya mo? Paumanhin po. Ayos lang po ba kayo? Si Lola sa tuhod yon. Sino ang nagsabi niyan? Sinong nagsasalita? Ako po, Lola sa tuhod. Ako po ang nagsasalita. Dalaga, narinig mo ba ang boses ng isang maliit? Oo, naririnig ako ni Lola sa tuhod. Makinig ka. Nagsasalita na naman siya. Lola, ikaw ba ay nawawala papunta sa ward ng psychiatria? Hindi. Ipinaparehistro ko ang aking apo sa Departamento ng Urolohiya. Hayaan mo akong dalhin kayo sa isang doktor. Naku, ang bait at maalalahanin at isang sorpresang apo. Mukhang siya ang magiging manugang kong babae. Anong pangalan mo, dalaga? Ibigay mo sa akin ang numero mo. Sakto lang, kailangan ng apo ko ng asawa. Nurse, Ano po? maaari mo bang samahan ang ginang na ito sa Departamento ng Neurolohiya? Pakiusap? Hoy, manugang, teka. Ginang Santiago. Anong ginagawa mong nakatayo lang diyan? Sundan mo ang magiging manugang ko. Hanapin mo sa buong lungsod kung kinakailangan. Opo, ma'am. Lola, nasaan ka? Ulyan, ang iyong pang-100 at 8 na nobya ay nakita na. Magmadali ka at ihanda ang mga regalo sa pagpapakasal. Anak, kahit nakaka-graduate ko lang at wala masyadong pera, pangako ko na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maipanganak ka sa mundong ito. Tatay,
Naririnig mo yan? Isang bata na tumatawag sa kanyang tatay? Hindi, pero puno ng mga bata ang lugar na ito. Madaling magkamali ng pakikinig. Tara na. Lola, anong ginagawa mo sa ospital na mag-isa? Para sa iyo lang ang lahat ng ito. Nakahanap ako ng 100 at 7 nobya para sa iyo. At lahat sila ay natakot. Alam mo ba ang sinasabi ng lahat sa labas? Na ang tagapagmana ng Santiago ay baog at impotente. Sino ba ang kumakalat ng ganong chismis? Julian, una, gusto kong magpa-check up ka. Para mapatahimik ang mga yon. Pero hulaan mo, dito sa ospital, nakita ko ang iyong 100 at ikawalong nobya at may maliit na bonus siya sa kanyang tiyan. Seryoso ka ba, Lola? Gusto mo ako, ang CEO ng Grupo Santiago, ay maging amain ng isang bata? Mas gugustuhin ko pang makita ang katapusan ng lahi kaysa pakasalan siya. Hatsing! Sinong nangiinsulto sa akin? Bahala na. Kailangan ko lang mag-focus sa paggawa ng pera at iluwal ang batang ito. Nahanap mo na ba ang babae mula sa gabing yon? Hindi pa. Ang footage ng seguridad ng bar ay sira nung gabing yon. Ang tanging naiwan sa eksena ay ang iyong business card, Ginoong Santiago. Bukod doon, wala nang ibang mapatunayan ang pagkakakilanlan ng ibang tao, Ginoong Santiago. Narito ang mga file para sa bagong batch ng mga papasok na intern. Dapat ba nating manatili sa orihinal na plano at pumili ng isa bilang sekretarya ng CEO? Siya yon. Julian. Julian, Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Tigilan mo yung pagtawag sa akin yan. Sinabihan ni Katuwang Fernandez ang intern na dalhan si Ginoong Santiago ng kape niya. Jenny na, ikaw na. Narinig kong si Ginoong Santiago ay talagang hindi malapitan. Walang paraan na gagawa ako ng kalokohan sa ng ganoong klaseng lalaki. Klua, tingnan mo. Sobrang tindi ng ginawa ko noong isang araw. Pasensya na. May oportunidad ako dito na gustong-gusto ng lahat. Gusto mo ba? Oo, talagang gusto ko. Janina, ang galing-galing mo. Palagi mo akong inaasikaso. Ang gago. Hindi na ako makapaghintay na makita kang magmukhang tanga. oh, Julian, Mia, bantayan mo ang tono mo. lahat ng chismis na impotente ka. Wala akong pinaniniwalaan dyan. Diyos ko, Julian. Magkakaanak ako sa'yo, Julian, para ipagpatuloy ang pangalan ng pamilya, Santiago. Diyos ko! Ako lang ay isang walang kwentang empleyado at naririnig ko ang isang bagay na hindi ko dapat marinig. Iskandalo sa alta sosyedad. Bakit ang pamilyar sa akin ng mga rosaryong ito? Masamang daddy, ang lalaking naglalaro lang ay basura lang. Julian, Madumi si tatay. hoy, bakit hindi ka nagsasalita? May narinig ka ba? Siyempre naman. Anong narinig mo? Diyos ko, hindi ko inakala. Julian, mahilig ka pala sa ganito. Naririnig ko ang tibok ng puso mo para sa akin. Liam, lumabas ka dito. Ngayon din. Julian, Binibining Valenzuela, sumama ka sa akin. Julian, May nakita ka bang pumasok kanina lang? oo, actually. Para subukan ang mga intern, pinapagawa namin sa kanila na maghatid ng kape araw-araw. Papuntahin mo siya sa akin. Si, Galing ba sa tiyan niya ang tunog? Ano ang pangalan mo? Diyos ko, ang guwapo niya. Wala talagang katulad si Ginoong Santiago sa mga chismis. Tinanong agad ang pangalan ko. Gusto ba niya ako? may tanong si Ginoong Santiago sa iyo. Ginoong Santiago, para kang Diyos na Griego. Napakaswerte ko na may amo tulad mo. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ako sumali sa Grupo Santiago ay palagi dahil hinahangaan kita. Tumahimik ka. Mukhang talagang na-fall sa akin si Ginoong Santiago sa unang tingin.
Gusto niyang i-play out ang trope ng alpha male sa romansa. Ang routine na, tumahimik ka at halikan mo ako. Tumahimik ka, halikan mo ako. Kung gayon, ako na ang mag-first move. Bakit wala ng tunog ngayon? Ilabas mo siya ngayon din. Halika na. Naririnig ko ba to ngayon? Mukhang dapat kong sundin si Lola. Magpatingin ka sa ospital. Balang araw. Ako ang magiging ginang Santiago. Mapapasakin ang buong grupo Santiago. Ano? Gusto ko sanang itanong, kailangan mo pa ba ng kape bukas? Mula ngayon, ako na ang bahala sa pagkuha ng kape. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Subukan mong makapasok bilang regular. Salamat, Janina. Ang gago talaga. Natatakot lang ako na nakawin mo ang pagkakataon ko na makapag-usap ng solo kay Ginoong Santiago. Oo nga pala, tungkol sa abortion, nagdesisyon ka na ba? Narinig kong si Ginoong Santiago ay talagang ayaw sa mga bata. Lahat ng buntis na empleyado ay natanggal sa trabaho. Kailangan mong tanggalin ang sanggol agad para safe ka. Hindi, nanay. Huwag mo akong tanggalin. Oo, Ginoong Santiago. Ang lugar doon ay kung nasaan ang mga bagong intern. Huwag mo akong tanggalin. Pakiusap. Siya yon. Huwag mo akong ipaagas. Wag. May narinig ka ba? Naririnig kong ang Grupo Santiago ay umuunlad at lumalago. Mukhang nag-hallucinate na naman ako. Siya nga pala, Ginoong Santiago, napagdesisyonan na ba natin ang kandidato? Para sa sekretarya ng CEO? Bukas mo na malalaman. Maria, ang milk tea mo. Janina, talaga namang marunong kang sumipsip. Hindi naman. Salamat sa iyong paggabay, Maria. Siya nga pala, Maria, narinig ko na si Ginoong Santiago ay pipili ng isa sa mga intern para maging kanyang sekretarya. Totoo ba yon? Siyempre totoo. At si Ginoong Santiago mismo ang pipili. May pakinabang talaga ang pagiging malapit. Ang posisyon ng sekretarya ni Ginoong Santiago ay mapupunta sa akin. Hoy, Maria, may chismis ako. Gusto mo bang malaman? Maria, sa iyo lang sinasabi ang tungkol dito. Huwag mong ikakalat. Alam ng lahat, Maria. Ikaw ang sentro ng chismis. Malapit na. Malalaman na ng lahat. Baliw ka ba? Nakikipagtalik ka kung kani-kanino. Umalis ka sa Grupo Santiago. Honey, sino ang mag-aakalang mukha kang inosente pero ang wild mo pala sa loob ng kwarto? Ano? Ano ang nangyayari? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Masamang daddy, umiiyak si nanay. Sige na, aliwin mo si nanay. Ako lang ba ang nakakarinig ng tinig ng sanggol? Ang sanggol ba ng buntis na babae ang nagsasalita? Buntis ka ba? Sabi ni Janina, pinapatanggal ng kumpanya ang mga empleyadong nagbubuntis. Walang sino man ang dapat malaman ito. Ako. Hindi. Hindi ako. Naginaginasyon lang ba ako? Sino siya? Ang pangalan niya ay Chloe. Bagong intern din siya. Sa pagtingin sa kanyang file, siya ang pinakamagaling sa batch na ito. Gusto mong tingnan? Hindi na kailangan. Desidido na. Siya nga. Na.
Ang mga gwardyang ito ay walang silbi. Ang tagal na nilang naghahanap. At hindi pa rin nila nakita si Chloe. Ako na ang bahala dito. Lola, sa tuhod, nakita na naman tayo. Chloe? Sa wakas, nahanap na kita. Ay, ikaw pala, Lola. Nagtago ka ba mula sa ospital nang hindi nagsasabi kanino man? Nanay? Dumating si Lola dito para lang makita ka. Tama. Lumakbay ako ng ganito kalayo para lang sa iyo. Ako? Sumama ka sa akin. Aking mahal na Chloe. Hindi naman siya mukhang ganoon katanda. Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Kawawa naman. Tara na. Umuwi na tayo. Sandali, Lola. Teka muna. Paano kung ganito? Tatawagan ko ang pamilya mo para sa iyo. Oh. Tawagan mo si Julian para sa akin. Sabihin mo sa kanyang puntahan ka kaagad. Makinig ka. Kasama ko ang lola mo. Kailangan mong sunduin siya. Ngayon na. Sino ito? Dinukot mo ba ang lola ko? Ano ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo. Hindi. Teka. Huwag mong tatawagan ng pulis. Ang ibig kong sabihin ay, ligtas si Lola dito kasama ko. Sunduin mo na lang siya. Bilisan mo. Julian, pumunta ka rito ngayon din. At kunin mo ang lisensya sa pag-aasawa mo. Kung hindi, si Chloe at ang sanggol ay tatakas. Lola, sa tuhod, ang galing mo. Magaling ka rin, Sinta. Naku! Talagang hindi na maayos ang lola na ito. Ikaw ang bahala sa pagpili ng sekretarya ng CEO. Ipaalam mo. Susunduin ko si Lola. Papunta na si tatay. Napakabait at naiintindihang bata. Lola. Bakit ka nandito mag-isa? At nasaan yung babae na kausap mo lang sa telepono? Si Chloe ba ang ibig mong sabihin? Ay, may tumawag lang sa kanya. Sabi emergency daw, kaya kailangan niyang umalis agad. Pero matalino ako, Lola. Nakuha ko ang numero niya. Tawagan mo siya ngayon. Siya, sa ngalan ni Ginoong Santiago, ipinahahayag ko ang bagong sekretarya ng CEOI. Ako na yon. Malinaw na ipinapakita sa akin ni Ginoong Santiago ang mga palatandaan. Chloe, congratulations. Ako. Paano nangyari yon? Katuwang Fernandez, sigurado ka ba dito? Desisyon po iyon ni Ginoong Santiago. Kung mayroong may tutol, kausapin ninyo si Ginoong Santiago. Dalhin mo ako kay Ginoong Santiago ngayon. Ang isang taong may mababang moral ay hindi karapat-dapat maging sekretarya ng CEO. Katuwang Maria, tiyak na hindi alam ni Ginoong Santiago na malandi si Chloe. Kaya siya pala. Tulungan niyo si nanay. Bilis! Sabi ng sanggol. Nasa panganib si Chloe. Kailangan natin siyang iligtas. Lola, naririnig mo rin ba? Oo, pareho nating naririnig. Ang boses ng sanggol mula sa tiyan ni Chloe. Hindi totoo yon. Wala kayong ebidensya. Hindi niyo pwedeng pagbintangan si Chloe. Ito ang ebidensya. Hindi lang malandi si Chloe, nagpapalit-palit ng lalaki, buntis pa siya ng anak sa labas. Ang katulad niya ay dapat paalisin sa Grupo Santiago. At huwag nang muling kunin. Hindi! Ang anak ko ay hindi anak sa labas. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka sa Grupo Santiago. Tumigil kayong lahat. Nandito na si tatay. Ang boses na yon, galing sa kanyang tiyan? Labas. Lumabas ka. Lumabas ka sa Grupo Santiago, ngayon din. Tigilan niyo yan! Tatay, iligtas mo si nanay. Lola, sa tuhod, iligtas mo si nanay. Bilis. Anong ginagawa niyo? Mabuti. Nandito na si tatay. Parusahan mo ang mga masasamang babaeng yan. Itong si Chloe, posible kaya? Ginoong Santiago, may kailangan akong iulat. Gumamit ng masamang paraan si Chloe Reyes para makuha ang posisyon bilang sekretarya ng CEO. Ako ang nagbigay sa kanya ng trabahong sekretarya. Gusto mo rin ba akong iulat?
Yan ba ang sinasabi mo? Ginoong Santiago, hindi yan ang ibig kong sabihin. Iniisip ko lang ang kumpanya. Nakikipagtalik kung kani-kanino si Chloe. Nakikipagtalik siya sa kung sino-sinong lalaki. Hindi siya karapat-dapat na nasa tabi mo. Hindi ako nakipagtalik kanino man. Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita dito? Kailan pa naging pakialam mo ang mga usapin ng Grupo Santiago? Umupo ka? Okay ka lang? Mahal kong Chloe, naapi ka. Lola, kayo po ba yan? Kaya, ang apo niyo po ay si Ginoong Santiago? Ginoong Santiago, Ginang Santiago. Huwag niyo pong hayaang si Chloe sa kanyang pagpapanggap na inosente ay lokohin kayo. Nagbebenta siya ng katawan para sa pera. Ito ang patunay. Ang sanggol sa tiyan niya, sino ba ang nakakaalam kung kaninong bastardo yan? Ang petsang yon. Siya nga talaga. Ang sanggol na dinadala ni Chloe ay akin. Sino ang tinatawag mong bastardo? Ano? Hindi nga. Ano ho? May problema ka ba dyan? Wala po, Ginoong Santiago. Ang ibig kong sabihin, kasama ko si Chloe araw-araw. Walang kinalaman ng buhay namin sa buhay mo. Wala talaga. Paano siya magdadalang tao ng anak mo? Sa gabi ng ika-11, nasaan ka? Alam ko po, Ginoong Santiago. Noong nag-araw na iyon, nagtatrabaho si Chloe sa ang silid pahingahan ng buwan buong araw. Ni hindi ka nga niya nakita. Nandoon din ako ng gabing iyon. At kung may pumasok na tulad mo, Ginoong Santiago, alam ko sana. Nakapunta ka na ba sa VIP room 1904? Sagutin mo ako. Tatay, ang sama mo naman. Natatakot si nanay. Ako na ang sasagot para kay nanay. Nandoon siya. Ganun ba? Ay, nako. Huwag mo siyang pansinin, aking mahal na Chloe. Mainitin lang talaga ang ulo ng apo ko. Ganoon lang. Posible kayang si Ginoong Santiago ang lalaking iyon nung gabing iyon? Nakipagtalaga ba talaga ako sa presidente mismo ng Grupo Santiago? Ginoong Santiago. Sinusubukan lang ni Chloe na makakuha ng mayamang lalaki. Ipinagbibili pa niya ang kanyang katawan. At peki ang kanyang diploma para makapasok sa Grupo Santiago. Hindi natin pwedeng magkaroon ng ganoong tao sa kumpanya. Chloe, anong masasabi mo para sa sarili mo? Hindi totoo. Siya ang kumakalat ng mga chismis na ito. Liam, imbestigahan mo! Alamin kung sino ang nasa likod nito. Nakuha na po namin Ginoong Santiago. Galing sa computer ni Maria ang mensahe. Tapos kumalat ito ng mabilis sa lahat ng group chat ng kumpanya. Pinuno na si Chloe ng masasamang DMs. Kausapin ng HR. Tanggalin ang lahat ng kumalat ng mga chismis na ito. Ang kumpanyang ito ay walang puwang para sa mga taong kumakalat ng chismis. Ginoong Santiago, pasensya na po. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Siya ang may pakana ng lahat. Lahat ng sinabi ko tungkol kay Chloe, narinig ko lang lahat iyon sa kanya. Sinisabi sa akin ni Jenny na ang lahat. Dalhin ninyo palayo ang dalawang ito. Maria. Ikaw ang nagkagulo. Paano mo ako masisisi? Ako ang matalik na kaibigan ni Chloe. Bakit ko sasaktan siya? Tama ba, Chloe? Plastic siya, nanay. Huwag kang maniwala sa kanya. Ginoong Santiago, naniniwala ako kay Janina. Maaari ba? Bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Nagpapalambot na naman si nanay sa kanya. Kung ano ang gusto mo. Sunod-sunuran din si tatay. Bitawan mo ako, Jenny na. Traidor kang bruha ka. Sana mabulok ka sa impyerno. Lahat, umalis na. Yun na ang lahat para ngayon. Mahal kong Chloe, sa wakas ay nakita na kita. Sumama ka sa lola. Lola, may trabaho pa ako. Oh, kalimutan mo ang trabaho. Mas importante ako. Lola, huwag mo siyang takutin. Chloe, simula ngayon, dito ka natitira. Inihanda na ni Marta ang iyong kuwarto. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Hindi na kailangan iyon, Lola.
Umupa na ako ng lugar malapit sa opisina. Ang tagapagmana ng Santiago ay hindi dapat palakihin sa labas ng pamilya. Ang pamilyang Santiago ay may iisang tagapagmana lamang bawat henerasyon. At sa henerasyon ni Julian, wala pa talagang anak. Ang anak na dinadala mo ay ang pag-asa ng ating pamilya. Lola, ang usapin sa pagitan nating dalawa ay dapat hayaan sa amin na lutasin. Batang pasaway ka. Ni hindi ka makabuo ng wastong pangungusap. Ano ang maaari mong lutasin? Okay lang ako. Sige, magpatuloy ka. Sige, kayong dalawang magkasintahan ang makakapag-ayos niyan. Lola. Ginoong Santiago, tungkol sa gabing iyon. Ang gabing iyon ay isang pagkakamali. Ipangangk mo ang tagapagmana ng Santiago at ang pamilya ang magbibigay ng suporta sa anak. Magiging maayos ang buhay mo habang buhay. Ngunit para sa anumang iba pa, huwag mo na itong isipin. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Ginoong Santiago. Malalaman ko ang aking lugar. Paano naging napakasama ni tatay kay nanay? Ni hindi ka matingnan ni nanay. Masakit makita si nanay na ganito. Mabuti. Pagod na ako, Ginoong Santiago. Matutulog na ako. Magandang gabi. Mukha ba akong isang halimaw? Wow, kaya pala ganito ang buhay ng alta sosyedad. Probinsyana, hindi ka pa nakakita ng mundo. Ay naku, ay naku, ay naku. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Anong silbi ng pasensya? Ang florerang ito ang pinakapaboritong piyesa ni Ginoong Santiago. Babayaran ko ito, pangako. Sige, bibili ako ng kaparehong kapalit. Ikaw? Kaya mo ba talagang bayaran iyon? Ang florerang ito ay nagkakahalaga ng 6 na milyong dolyar. Tingnan mo ang sarili mo, isang tunay na dukha. Ang lahat ng damit na suot mo ay hindi man lang aabot sa 20 dolyar. Talagang hindi ko alam kung ano ang nakikita ni Ginoong Santiago sa isang tulad mo. Marta, tama na iyan. Nagdadalang tao siya ng ginintuang tagapagmana sa kanyang sinapupunan. Nakapasok lang siya dahil nabuntis. At ngayon, akala mo kung sino na siya. Sa tingin ko, si Ginoong Santiago ay naglilibang lang sa kanya. Magsasawa rin siya sa lalong madaling panahon. Kung gusto niyang maging ginang Santiago, kailangan niyang may maipakitang kakayahan. Binibining Reyes, bakit hindi ka nalang magpahinga? Ako na ang bahala sa gusot na ito. Sinuspoil mo lang siya ng todo. Akala niya, dahil lang buntis siya, pwede na siyang magkagulo sa pamilya Santiago. Hindi ba niya alam ang kanyang lugar? Bukod pa riyan, si Ginoong Santiago ay natutulog sa hiwalay na kwarto. Maliwanag na gusto niyang kunin ang sanggol at iwanan ang ina. Ganun talaga si Marta. Mahigit 20 taon na siya sa pamilya Santiago. Pinagmasdan niya ang paglaki ni Ginoong Santiago. Huwag mo sanang damdamin. Pasok. Ginoong Santiago. Tatay, nandito ka na. Tumayo ka para kay nanay. Kaya, nakakasanay ka na ba sa pamilya Santiago? Okay naman. Nagsisinungaling si nanay. Hindi naman talaga maganda ang lagay niya. Lagi siyang inaapi ni Marta. At ito ang tawag mong, okay? Hindi naman ganon kahirap ang pamilya Santiago para ipagamit sa'yo ang manipis na kumot na yan. Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Relax, wala akong gagawin sa'yo. At saka, hindi ka naman ganon kagaling. Hindi ako interesado sa'yo. Nagsisinungaling si tatay. Ang nanay ko ang pinakamaganda sa buong mundo. Paano ka hindi maaakit sa gandang nasa harap mo na? Maliban na lang kung ikaw ay... Tumahimik ka! Ginoong Santiago, wala akong sinabi. Hindi kita kinakausap. Sinigawan ni tatay ang sanggol. Iiyak ang sanggol. Magpahinga ka. May gagawin pa ako.
Anong nangyari ngayon? Yung bagong babae, si Chloe Reyes, sinasamantala niya ang pagbubuntis niya para gumawa ng gulo sa pamilya Santiago. Sa tingin ko, ang mapanlinlang na bruha na tulad niya ay dapat nang paalisin kaagad. Ganoon ba? Ikaw ang magsabi. Si Binibining Reyes ang nakabasag ng Florera, pero si Marta ang nag-set up sa kanya. Kita mo, Ginoong Santiago? Ito ang paborito mong florera. Kahit ibenta niya ang sarili niya, hindi niya mababayaran yan. Ganyan ka ba makipag-usap sa kanya? Ipinapakita ng footage ng seguridad na si Marta ang nagtangka sa Florera. Hindi ako yon. Ipinapakita ng footage ng seguridad na ang Florera ay ginambala ni Marta. Hindi ako. Si Marta ang, nang mas maaga, naglagay ng Florera sa posisyon kung saan matutumba ito ni Binibining Reyes kapag siya ay tumayo. Pinalitan mo rin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan na inihanda mo, pinagpalit ang kumot na may balahibo sa kumot sa tag-init. Oo nga, kaninang umaga, nakita kong lihim nagpapadala ng pakete si Marta sa kanyang anak na mukhang ang kumot na may balahibo. Hindi. Hindi iyon ang nangyari. Mayroon tayong parehong saksi at ebidensya, kaya paano ka nangahas na tanggihan pa ito? Oo, ako ang gumawa. Ano naman, gusto ko lang siyang malaman na ang pagiging babae ng pamilya Santiago ay hindi madali. Gusto kong siya'y umurong. Ginoong Santiago, ginawa ko lahat ito para sa ikabubuti mo. Kailan ka naging may karapatan na magpasya tungkol sa aking mga gawain at lumampas sa iyong tungkulin? Isipin mo ang pamilya Santiago ay hindi nangangailangan ng katulong na tulad mo? Ginoong Santiago, hindi ko na ito uulitin. Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Ano yung ingay na yan? Ang ingay. Nagising ang sanggol sa kanyang pagtulog. Ay, tibok ng puso ni tatay. Ginang Santiago, kailangan ninyo akong ipagtanggol. Ginang Santiago, kailangan ninyo akong suportahan dito. Ginang Santiago, ilang dekada na akong kasama ng pamilya Santiago, nagpapakahirap sa buhay. Parang ako na ang nagpalaki kay Ginoong Santiago. Palalayasin niya ako dahil sa isang babaeng ito. Ipinipilit niyang palayasin ako. Tumayo ka. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Ang nasa isip ko lang ay ang kapakanan ni Ginoong Santiago. Hindi ko inakalang siya ay mawawalan ng ulo dahil sa mangwawasak ng tahanang iyon. Isang mangwawasak ng tahanan? Sinasabi mo bang may ibang babae si Julian bukod kay Chloe? Sabihin mo sa akin, sino siya? Aalamin ko ang katotohanan. Siya iyon. Si Chloe Reyes iyon. Ako. Ay, Chloe, ikaw pala. Ginang Santiago, ilang dekada na akong kasama ng mga Santiago sa trabaho. Nagsumikap ako para sa pamilya. Simula nang dumating si Chloe, ako na ang sinisisi ni Ginoong Santiago sa lahat. Alam ko na matagal ka nang kasama ng pamilya at nagsumikap ka. Pero ang totoo, si Julian ay hindi basta-basta nagsisisi ng tao. Bukod dito, kilala ko si Chloe. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Halika rito, aking mahal na Chloe. Lumapit ka sa akin. Papunta na. Bakit nandito pa rin ang masamang ito? Pero tinanggal na siya ni tatay kahapon. Ginang Santiago, palalayasin ninyo ba ako? Kung mananatili siya, bubulihin niya si nanay hanggang sa mapaalis sa bahay. Itinuro ng malaking masamang tao si nanay at nasaktan siya. Sige na, masungit na matanda, paalisin mo siya. Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan si Chloe? Lola, Nandito ka pa? Naghihintay ka bang tawagin ko ang seguridad para itapon ka sa kalye? Aalis na ako. Aalis na ako ngayon din. Makinig kayong lahat. Si Chloe ay ang ginang ng bahay ngayon. Kapag nalaman ko na may nagpakita sa kanya ng kahit kaunting kawalang galang, magiging katulad kayo ni Marta palalayasin. sige Lola sa tuhod, ang galing mo. Magandang araw, Ginang Santiago. Halika, maupo ka. Salamat Lola.
Masyado kang mabait talaga. Wala talagang kailangan. Kapag ipinanganak na ang sanggol, aalis na ako sa pamilya Santiago. Sinong nagsabing aalis ka? Napagpasyahan ko ng ikaw ang aking manugang na babae. Ha? Walang makakapagpaalis sa'yo. Si tatay yon. Ngayon ikaw, mag-focus ka na lang sa pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili. Ang pasaway na Julian, sisiguraduhin kong matututo siya sa leksyon. Ay, muntik ko nang makalimutan ng pinakamahalaga. Ako, naghanda ako ng ilang regalo para sa'yo. Ipasok mo. Mga regalo? Hmm? Ito ay ang mga titulo ng 3 mararangyang penthouse sa sentro ng lungsod at isang mansyon sa labas ng lungsod. Kasama ang 5 limitadong edisyon ng sports car, isang pribadong jet, at isang kasunduan sa paglilipat ng shares na 20% ng Grupo Santiago. Medyo nagmamadali lahat. Kaya hindi ako nakahabol ng mas marami. Hindi, Lola. Napakamahalaga ng mga ito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo, aking mahal na Chloe. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Halika, isasama kita para bumili ng mga bagong damit. Tara na, Lola, tara na, halika. Ibalot mo ang lahat ng ito para kay Chloe. Ay, ang ganda-ganda. Ang ating mahal na Chloe ay kahanga-hanga sa anumang suot. Lola, sobra-sobra na ito. Sa tingin ko, kulang pa ito. Ibalot ang lahat ng bagong items mula sa koleksyon ngayong season. Aking mahal na Chloe, ang nararapat sa'yo ay ang pinakamaganda. Tara na. Welcome po. Ano pong maitutulong ko? Eto, ang mga handbag na ito, maliban sa isang yan. Lahat ng bagong dating sa tindahan ninyo, ibalot mo ang lahat. I-deliver mo sa tirahan ng mga Santiago. Lola, Sino yan? Ang bastos! Di ba pwedeng mag-shopping ng tahimik? Janina, Chloe, anong ginagawa mo rito? Chloe, anong ginagawa mo rito? Lola, ito ang kaibigan ko, si Janina. Janina, ito ang lola ni Julian. Ikinagagalak kitang makilala, Ginang Santiago. Lola, sa tuhod masamang babae yon. Binibining Santos, hindi tayo ganoon ka-close. Manatili tayong formal. Ang swerte mo, Chloe. Sina Julian at Ginang Santiago, sobrang spoily sa'yo. Hindi tulad ko. Ako, tingin-tingin lang. Kahit isang bag, hindi ko mabili. Ay, nagpapanggap na inosente. Hoy, Chloe, may alam akong isa pang masayang lugar. Samahan kita roon. Janina, aalis na kami. Tara na. Yung bag na gusto mo, hindi nila kinuha. Gusto mo pa ba? Alisin mo na yan. Bakit ba laging ako ang natitira sa mga tira-tira ni Chloe Reyes? Chloe Reyes, babawi ka rin. Lola, sa tuhod, ang galing nun. Yung masamang babaeng yun, paulit-ulit na sinasabi kay nanay na ipa-abort ako. At si nanay, akala pa rin niya ay mabait talaga yun. Dapat, ipaalala ko kay Julian na bantayan siya. Anong problema, Lola? Sige, tara na. Lola, sigurado ka ba na dito? To. Siyempre. Halika, sumayaw tayo. Ang tunay na saya, hindi pa dumarating. Ang boring talaga ng Julian natin. Nandito si Lola para ipakita sa'yo ang tunay na saya. Kumusta, prinsesa? Masaya ba? Nagsasaya ka? Ginoong Santiago. Julian, anong ginagawa mo rito? Hindi ba nakakasagabal ka? O ano? Isasama ko siya. Lola, tigilan mo na ang mga panlolo kong gabay sa internet. Si Julian natin
ay natututo na sa laro. Kung muling magdulot ng problema si Lola sa'yo, tawagan mo lang ako. See? At isa pa, ayokong maging close ka sa ibang lalaki. Tingnan ninyo selos si tatay? Hayaan mong linawin ko, hindi ako selos. Ang totoo, nag-aalala ako na makakasama ito sa impluwensyang prenatal ng sanggol. Okay, hindi ko inakala na si Ginoong Santiago ay may malambot din palang puso. Tara na. Chloe, kailan ka babalik sa opisina? Sina Ginoong Santiago at Lola ay parehong nagsabing magpahinga muna ako sa bahay ng ilang araw. Hindi pwede yan. Kailangan mong magtrabaho, Chloe. Paano kung paalisin ka nila balang araw? Hindi mo na nga kayang bumili ng gatas ng sanggol. Hindi mangyayari yan. Tiwala ako kay Ginoong Santiago. Hindi niya gagawin yon. Sige nga, mag-enjoy ka sa buhay mayaman kasama ang mga Santiago. Pagsisisihan mo yan balang araw. Oh siya, Chloe. Hindi ka pa nakakapag-prenatal check-up? Samahan kita bukas. Salamat, Janina. Ang bait mo talaga. Pula ang mukha mo. May lagnat ka ba? Gusto mong tumawag ako ng doktor? Hindi. Okay lang. Sabi ni tatay hindi siya selos pero nagpapakita na siya ng galing sa harapan mismo ni nanay. May plano ka ba bukas? Dadalhin ako ni Janina sa ospital para sa prenatal check-up. Sasama ako sa'yo. Ginoong Santiago, dapat mag-focus ka talaga sa trabaho. Para sa sanggol ako pupunta, hindi para sa'yo. Matulog ka na. Magandang umaga, Ginoong Santiago. Bakit ang aga-aga mo ngayon? Ang bait ninyong dalawa ni Lola sa akin. Hindi ko alam kung paano kayong pasasalamatan, kaya ginagawa ko lang ang kaunting kaya ko. Mabait ang tawag mo diyan? Langit ang nakakaalam kung anong pinagdaanan niya. Ginoong Santiago, subukan mo ang seafood congee na ginawa ko. Unang beses ko lang gawin, kaya sana ayos lang. Masarap. Heto, kunin mo ang card na ito. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Hindi naman kailangan yan, Ginoong Santiago. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Kunin mo! Ayoko lang magtipid ka! Para sa sanggol! Ang galing mo, tatay! Alerto! Alerto! Yung masamang babae ay nireregaluhan ng doktor para gawin itong aborsyon. Ang tagal nang naghihintay sa'yo ni Chloe. Bakit ang tagal mo? Anong ginagawa rito ni Ginoong Santiago? Ako na ang bahala, Chloe. Pwede na kayong umuwi, Ginoong Santiago. Binibining Santos, nagmamadali bang paalisin ako rito? May tinatago ka pa bang iba? Siyempre naman hindi. Ginoong Santiago, marami na kayong inaasikaso. Hayaan niyo na ako sa maliit na bagay na ito. Ganoon ba? Chloe Davis. Sino sa inyo si Chloe Davis? Ako yon. Hoy, ang buntis na babae lang ang kailangang pumasok. Ang mga kapamilya, maghintay po sa labas. Buti na lang at nakausap ko na ang doktor. Chloe, kapag lumabas ka na riyan at makita ka ni Ginoong Santiago,
Pagkatapos mong mawalan ng sanggol, hindi ka na niya pakakawalan. Hehehehehehe. Ikaw. Ang tiyan mo, Sabi ng doktor, napakagaling ng sanggol. imposible. Pero inayos ko. Ah, Ginoong Santiago, hehe. Salamat sa abala. Hindi ba dapat si Dr. Dela Cruz ang magche-check up ngayon? Bakit ikaw? Nag-alala si Ginoong Santiago kay Ginang Santiago, kaya nagpaunang nag-ayos. Ang pinakamagaling na doktor sa ospital na ito, ang inyong lingkod, ang nag-check kay Ginang Santiago. Tungkol naman kay Dr. Garcia. Na-report siya sa pagtanggap ng suhol at tinanggal na siya ng lupon ng ospital. Ah, Ginoong Santiago, maraming salamat ulit sa kagamitang idinonate ninyo sa ospital. Ako ay nangangako, sisiguraduhin namin na si Ginang Santiago ay magkakaroon ng ligtas na panganganak. Ayos, salamat sa pagpaplano ni tatay. Nabigo ang plano ng masamang babae. Tara na. Sige. Ang laking pagkakataon. Parang may sinadyang kumakalaban sa akin. Swinerte ka ngayon. Pero hindi ka na magiging ganoon kaswerte sa susunod. May meeting ako mamayang hapon. Kailangan kong pumunta muna sa opisina. Sandali lang. Ipapasundo kita ng driver. Hello? Ano? Papunta na ako. Nanay? Okay ka lang ba? Kumusta ka? Dalhin kita sa ospital. Huwag kang magsalita ng masama. Halika, batiin mo. Kumusta? Matanda. Hoy, lintik na bata ka. Anong klaseng kalokohan yan? Bakit mo siya tinatawag na matanda? Tawagin mo siyang Gary. Tingnan mo ang anak ko. Maganda siya at maganda rin ang katawan. At sa tingin mo, sobra na ang 60,000 dolyar. Kapag umalis na siya rito, saan ka pa makakahanap ng ganito kagandang deal? Hindi naman sobra. Nanay? Ano ba ang ginagawa mo? Ikakasal kita. Tapos ka na ng kolehiyo, nasa poder mo pa rin ako. Walang libre sa mundong ito. So, noong sinabi mong may malubha kang sakit, kasinungalingan lang lahat yon? Para lang ibenta ako sa matandang ito para sa bigay kaya? Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras natin sa kanya. Pera muna, bago mo makuha ang babae. Gary, 60,000 dolyar ay isang barat. Iwan mo ang pera. Kunin mo siya. Deal? Nasa bahay na ba siya? Siya. Si Ginang Santiago ba ang ibig mong sabihin? Sabi ng driver, tumawag sa kanya mula sa bahay at bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang. May nararamdaman ako na masama. Ihanda mo ang kotse. Pupunta ako mismo sa kanila. Oh, at maghanap ka ng mga tao para alamin kung ano ang gusto ng kanyang mga magulang. Unang beses ko kasing bibisita, dapat may dalang regalo, di ba? Nahanap ko na po, Ginoong Santiago. Hindi. Ito ang inaasahan natin. Lumaki si Ginang Santiago na inaabuso ng sarili niyang mga magulang. Pinag-aral niya ang sarili niya at ang kanyang mga scholarship ay kinuha para bayaran ang mga utang. Pagkatapos niyang magtapos at magsimulang magtrabaho, ang kanyang mga magulang ay patuloy na nagsamantala sa kanya. Tapusin mong labhan ang mga damit na ito, o wala kang hapunan. Nanay, gutom na ako. 2 araw na akong hindi kumakain. Kung hindi lang namin kailangang alagaan ka, magiging ganito ka ba ang pamilya natin at gusto mo pang kumain? Kain ka lang ng kain. Sana mabulunan ka. Umalis ka na. Kunin mo ito at labhan mo. Seryoso, hindi mo pa magawa ito. Ano ba ang silbi mo dito? Pulutin mo lahat iyan. Ngayon din. Bilisan mo. Tumigil ka sa pag-iyak. Nauubos mo ang swerte natin sa pag-iyak mo. Umiyak ka pa at bubutasan ko ang bibig mo. Ngayon, labhan mo ang buong palangganang ito. Kaya ganito pala ang buhay niya. Sa lahat ng mga taong ito, gaano na ba siya naghirap? Paumanhin po.
Ang numerong iyong dinial ay kasalukuyang hindi maabot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Magdala ka ng ilang tauhan sa bahay ng mga Reyes at sabihin mo sa mga nagpautang sa dalawang matandang hangal na iyon na may trabaho silang dapat gawin. Chloe, maghintay ka lang para sa akin. Kinuha mo ang pera, kaya sasama ka kay Gary ngayon. Ngayon, Gary, dapat mong tratuhin ng maayos ang aking sinta. Ayaw ko. Ikaw, maruming bruha. Sino ka ba? Anong lakas ng loob mong sumuway sa akin? Huwag mong sasaktan ang mukha niya. Sayang naman. Oy. Anong problema niya? Nandidiri ba siya sa akin? Hindi. Sobrang kinain lang niya. Paano siya mandidiri sa iyo? Hahaha. Ganon nga. Nanay, buntis ako. Ano? Buntis? Lumang kalakal na lang siya, tapos hihingi ka pa ng 60,000 dolyar? Ha? Bon, niloloko mo ako. Hoy, Gary, kumalma ka. Dalagang birhen ang anak ko. Paano siya magiging buntis? Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Wala akong pakialam kung sino ang nagbuntis sa iyo o kung kaninong anak sa labas ang dinadala mo. Bukas, aalisin mo yan. Magaganap ang kasal ngayong araw. Kung sisirain mo ito para sa akin, malalaman mo ang gagawin ko sa iyo. Hindi pwede. Sige, ayaw mong gawin. Kaya ipapakita ko sa iyo kung paano aalisin ang bastardo na ito. Tumigil ka dyan! Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na humawak sa kanya. Ay, sinindak mo ako. Salamat at nandito si tatay. Tatay, gibain ang bawat isa sa mga nang-api kay nanay. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Kayong lahat, makinig kayo, binabalaan ko kayo. Kung hindi kayo aatras, tatawag ako ng pulis. Ipapaaresto ko kayo sa pagpasok ng walang pahintulot. Paumanhin. Nalate? Ako. Sino ka ba talaga? Anong ginagawa mo sa aking asawa? Asawa mo? Paumanhin sir, nabigo ako. Alam mo na ang gagawin. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Magagawa po iyan sir. Makinig at tandaan ito. Mula ngayon, huwag ka nang muling magpakita sa paligid ni Chloe Reyes muli. O sa susunod, hindi na ito magiging mahinahon. Sino ka? Saan mo ba dinala si Chloe? Sino ka ba talaga? Umalis ka sa harap ko. Walang pagkakataon. Hindi maliban kung ibababa mo siya. Uulitin ko. Umalis ka sa harap ko. Ako ang kapitbahay niya. Magkasama kaming lumaki. At hindi kita nakita dati. Hindi ko hahayaang kunin mo siya. Kapitbahay, itago mo ang iyong mga ilusyon. Si Chloe ang aking babae. Hindi ako naniniwala. Hindi ganoon si Chloe, yung basta nakikipagtalik kung kani-kanino. Ang nangyayari sa amin ay wala kang pakialam. May baki yun. Ikaw, sino ka ba talaga? Nanaginip lang ako na hinahalikan ako ni Julian. Imahinasyon lang. Sinabi sa'yo ni tatay nang umiti ka ng madalas. Tingnan mo, si nanay ay takot na takot pa rin sa'yo. Paano ako napunta rito? Naalala ko kanina lang. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin?
Kung kailangan mong umiyak, sandalan mo lang ako. Simula noong bata pa ako, hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng pagmamahal ng magulang. Palagi kong inisip dahil hindi ako sapat na mabuti. Kaya nagsumikap ako ng husto. Nag-aral, nakapasok sa kolehiyo, naghanap ng part-time na trabaho. Lahat ay para lang makuha ang atensyon nila. Pero hindi ko inakala na hindi nila ako minahal kahit kailan. May mga taong hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Pero sa mundong ito, may isang taong tunay na magmamahal sa'yo. Ginoong Santiago? Hindi ito ang estate ng mga Santiago. Ano ang ginagawa natin rito? Birthday ngayon ni Lola. Sa lumang estate gaganapin ang birthday banquet. Ano? Pero wala akong dala. Hindi importante yon kay Lola. Bukod pa riyan, ang sanggol na dinadala mo. Ang pinakamagandang regalong maibibigay sa kanya. Bakit tayo pumunta rito? Ang mga mata mo, bakula na parang sa kuneho. Kung makikita ka ni Lola na ganyan, iisipin niyang inaapi kita. Well, hello, Ginoong Santiago. Saan mo nakita ang gandang ito? Bawasan ng salita, dagdagan ng trabaho. Sige, sige. Sino ang maglalakas loob na guluhin ang bilyonaryong hindi malapitan? Isasama ko siya para magpalit. Unang beses kong magsuot ng gown. Parang kakaiba ba ang itsura ko? Tatay, kausap ka ni nanay. Ang ganda mo, Klua. Nakilala ko ang kapitbahay mo sa baba kanina. Yun ang tawag niya sa'yo. Si Leo ba ang ibig mong sabihin? Ano ang tawag mo sa kanya? Leo lang. 7 taon siyang mas matanda sa akin. Magkasama kaming lumaki. Lagi niya akong inaalagaan noong bata pa kami. Ginoong Santiago, hindi ba tayo nahuhuli? Dapat na tayong umalis? Tsk! Leo, ang tawag mo sa kanya, pero ako ay Ginoong Santiago? Haha, nagsiselo si tatay. Hindi naman. Naisip ko lang, medyo matagal na rin tayong magkakilala. Baka naman pwedeng hindi na tayo masyadong formal. Ano nga ba ang gusto mong itawag ko sa'yo? Gusto ni nanay na asawa ko ang itawag mo sa kanya. Nanay! Pangalan ko na lang ang gamitin mo. Julian. Klua. Tara na. Mahuhuli na tayo. May kasama na siyang misteryosong babae. Totoo ba? Pero akala ko ba ay impotente si Julian? Impotente, ang babaeng iyon ay buntis at nakatira, kasama ang pamilya Santiago. Mia, malapit ka kay Ginoong Santiago. Alam mo ba ito? Ang pagiging impotente ni Julian ay chismis lang, pero ang babaeng iyon ay isa lamang manghuhuthot ng ginto na gustong makapasok sa pamilya Santiago. Wala siyang kwenta. Ako lamang ang magiging ginang Santiago sa hinaharap. Tama. Ang aming Mia at si Ginoong Santiago ay malapit na magkaibigan mula pa noong bata sila. Ganoon ang kanilang samahan. Hindi kanya pababayaan para lang sa isang probinsyana. Hala, Sino yung napakagandang babaeng yon? Ang ganda-ganda niya talaga. Hindi ko pa siya nakikita dati. Hindi siya galing sa ating grupo. Nakita mo ba yon? Yung kasama niya, hindi ba yan ang tagapagmana ng Santiago? Baka naman siya ay... Isang walang kwentang nagpapanggap na peking sosyal. Akala niya, naka-jackpot siya. Eksakto. Mas bagay na bagay kayo ni Ginoong Santiago. At si Ginang Santiago, bilang isang babaeng may klase, ay tiyak na mas gugustuhin ang isang manugang na babae mula sa magkatulad na pinagmulan tulad mo. Siyempre. Oy, Epektibo?
diba? Lola, itong Imperial Green Jade Guanyin Pendant, pinahanap ko ito ng mabuti para lang sa inyo. Nais ko po sa inyo ang mahabang buhay at kalusugan, at isang malaki at masayang pamilya. Napaka-thoughtful mo. Julian, Mia Valenzuela. Sinabihan na kita noon, bantayan mo ang asal mo sa mga ganitong okasyon. Yung ganong pagtawag, huwag mo nang ulitin. Huwag mo nang ulitin. Ayos tatay, turuan mo ang mapagkunwaring bruhang yon. Chloe, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Talagang nakakaakit ng tingin. Tama, Julian? Lola, nagmamadali akong pumunta rito ngayon, kaya wala akong dalang regalo. Ang presensya mo, ang pinakamagandang regalo. Ang aking birthday wish ay na magkaroon ng mabilog na apo sa lalong madaling panahon. Salamat sa inyong lahat sa pagsama sa aking birthday celebration. Ngayon, mayroon akong masayang balita na iaanunsyo. Lumaki na ang aming pamilya Santiago. Sa pamamagitan nito ay inaanunsyo ko na ang manugang na babae ng pamilya Santiago ay Mia, ipapahayag ba ni Lola ng publiko na ikaw na ang ginang Santiago? Sige, umakyat ka na. Chloe Reyes. Si Chloe yan. Chloe, halika rito. Halika kay Lola, anak. Ang kapal ng mukha niya. Bakit siya ang katabi ni Julian? Manipis ang lahi ng aming pamilyang Santiago. Buti na lang, mayroon tayong si Chloe para ipagpatuloy ang lahi ng pamilya. Mula ngayon, ilalagay na natin si Chloe sa talaan ng pamilya. Tutol ako. Lola? Isang ligaw na bata lang si Chloe. Hindi siya karapat-dapat kay Julian. Tanging ako at si Julian ang bagay na bagay. Ang mga Santiago ay hindi nag-aasawa para sa katayuan. Pinahahalagahan namin ang pagkatao. Lola, naloko kayong lahat niyan. Nalaman ko na sugarol ang tatay niya at magnanakaw ang nanay niya. Sa ganoong mga magulang, anong klasing anak ang maaasahan mo? Santo? Anong ma? Malamang magnanakaw din yan. Basura. Miss, hindi pa nga tayo nagkikita. Hindi ko alam kung bakit ganito kakahostil sa akin. Pero, ipakita mo naman ang respeto sa akin. Respeto? Akala mo ba bagong damit ang pasaporte mo sa mataas na lipunan? Huwag kang magpaka-inosente. Ang pakikipag-usap sa akin ay wala sa antas mo. Tatay, Lola sa tuhod, tulungan niyo si nanay, bilis! Isang manghuhutot ng ginto si Chloe. Sino ang nakakaalam kung anong maruming paraan ang ginamit niya para magbuntis kay Julian? Ang tanging layunin niya ay nakawin ang yaman ng pamilyang Santiago. Tumigil ka! Ang buong plano niya ay ang manloko sa yaman ng pamilya Santiago. Tumigil ka! Mia, kung muli mong sasabihin ang kalokohang iyan, pagsisisihan mo. Julian, paano mo ako masasabihan ng ganyan dahil lang sa isang tagalabas? Matagal nang magkakilala ang ating mga pamilya at marami tayong negosyong pinagsasamahan. Noong isang linggo lang, nagkasundo tayo sa isang $40 milyong na deal. Maglabas ng abiso. Kanselahin ang lahat ng deal sa mga Valenzuela. Agad-agad. Ano? Hindi siya katumbas ng 40 milyon. Ako ang bahalang magpasya sa kanyang halaga. Bawat ari-arian ng pamilya Santiago, at ako mismo, ay kay Chloe lamang. Tungkol naman sa iyo, si Binibining Valenzuela at ako ay hindi naging malapit. Wala kaming koneksyon noon, at wala ring magkakaroon sa hinaharap. Huwag ninyong gagambalain si mami ko. Kasama ni tatay at lola sa tuhod, hindi ninyo siya mapapahamak.
Ano ba ang meron sa iyo? Paano mo napaputol ni Julian ang lahat ng ugnayan namin dahil sa iyo? Ewan ko, siguro, dahil sa gwapo kong katawan? Nakakatawa pa rin, aking mahal na Chloe. Mukhang wala siyang pakialam. Binibining Valenzuela. Pakikuha ang regalong dala mo. Tungkol sa regalo mo, wala akong pakinabang dito. Lola, gusto ko lang po na makita ninyo ang tunay niyang kulay. Huwag mo akong tawaging ganyan. Julian, magsalita ka naman. Hindi ba malinaw na ang sinabi ko? Mia, bantayan mo ang tono mo. Lahat kayo ay kakampi niya. Sige, ayos na ayos. Aalis na ako. Masaya na ba kayo? Ay. Julian, tulungan mo ako. Sino ang mag-aakalang si Binibining Valenzuela ay napakawalang dangal? Siya. Hinanap niya iyon. Masaya naman ang magkasintahan at siya pa ang makikialam. Ano ang nakakatawa? Kung patuloy kang titingin, bubutasan ko ang mga mata mo. Ginoong Santiago, pwede mo na akong bitawan. Talagang nahuhumaling na si tatay sa kanya. Huwag mong hayaang ang sinabi ni Mia ngayon makaapekto sa'yo. Nakuha ko, Ginoong Santiago. Sinasabi mo lang ang lahat ng ito para iligtas ang mukha ng pamilya Santiago. Huminahon ka. Hindi ko gagawin yon. Sabi ko, huwag mo akong tawaging Ginoong Santiago. Sige, sige. Julian. Pero ang pagganap mo ngayon ay napakagaling. Halos mapaniwala mo ako. Chloe. Paano kung totoo ang bawat salita ko? Ano? Anong sinabi mo? Anong nangyayari? Ginoong Santiago, may humaharang sa daan. Dito ka lang. Ako na ang bahala. Nakuha ko. Ikaw na naman. Anong ginawa mo kay Chloe? Bakit ang bahay ng pamilya niya ay nahalungkat? Binukot mo ba? Si Chloe. Leo, di ba? Talaga namang matiyaga kang alipores. Nasa kotse si Chloe. Palabasin mo siya ngayon. Chloe. Ayos ka lang ba? Chloe. Leo, anong ginagawa mo dito? Nakita kong ang mga magulang mo ay kinuha. Labis akong nag-alala. Tapos narinig kong may nakita sa'yo sa party ng pamilya Santiago, kaya naisip kong pumunta at tingnan kung mahahanap kita. Ayos lang ako. Salamat, Leo. Sigurado ka ba? Chloe, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Kung may nagbabanta sa'yo, kailangan mong sabihin sa akin. Kahit mawala pa ang buhay ko, tutulungan kita. Talagang ayos lang ako. Chloe, matagal ko nang gustong sabihin ito. Palagi kitang may gusto. Pero dahil sa pamilya mo, hindi naging sang-ayon ang mga magulang ko sa atin na magkasama. Tatay, gumawa ka ng paraan. Kukunin nila si nanay. Chloe, nagdesisyon na ako. Ngayon, kahit anong sabihin nila, sasamahan kita. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong hawakan ng babae ko? Sino ka ba? Anong karapatan mong hawakan ng babae ko? Babae mo, Chloe. Totoo ba yan? Ay, hindi ganoon. Magkasosyo lang kami sa negosyo ni Ginoong Santiago. Pero teka, yung nakita ko siya nung araw na yon, habang tulog ka ninakawan ka ng halik. Ano? Ninakawan ako ng halik? Kaya pala hindi pala panaginip? Manyakis ka. Alam kong ikaw ang nananakit kay Chloe. Anong karapatan mo? Nung inaabuso ng mga magulang niya si Chloe, nasaan ka? Noong nasa labas siya sa gabi ng taglamig nagde-deliver ng take-out, nasaan ka noon? Tapos ngayon, bigla kang sumulpot para mangagaw? Ikaw? Ginagamit mo lang ang kapangyarihan mo para pilitin si Chloe na makasama ka. Wala ni katiting na pagmamahal sa'yo si Chloe. Sino ka ba? Akala mo dahil mayaman ka, wala siyang pagmamahal sa'yo.
Tigilan nyo nga yung away nyo? Leo, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Pero, Leo, lagi kitang itinuring na kapatid. Ganun ba? Kung saktan mo si Chloe, babayaran mo yan. Masakit ba? Aga. Kung ganon pala kasakit, sa susunod, huwag kang magpakabayani. Gusto kong marinig mong sabihin. Ano? Yung paraan ng pagtawag mo sa kanya, Julian. Baka naman si Ginoong Santiago. Hindi, imposible. Hindi ako dapat nag-iisip ng ganyan. Ang ganda talaga ng itsura ni Ginoong Santiago. Nakakabaliw. Ang pogi talaga. Diyos ko. Aga. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Dahil hindi ako makatulog, magandang gumising na lang ako at gumawa ng ibang bagay. Ginoong Santiago. Julian, may maliit lang akong hihilingin. Kailangan mong ipangako sa akin, ha? si, Gusto kong bumalik sa trabaho. sa tingin mo ba talaga, ako ang CEO? Hindi ko kayang sustentuhan ka? Buntis ka? At gusto mo pa rin pumasok sa trabaho? Hindi. Naboboard lang ako sa bahay buong araw. Gusto ko lang ng magawa. Tada, ito ang binalabal na ginawa ko kagabi. Isipin mo ito bilang maliit na regalo para sa amo. Sana, magustuhan mo. Pula! Ang aparador ni tatay ay puro itim, puti at kulay abo. Ayaw niya sa mga ganitong matingkad na kulay. Ano? Gusto ko ito. Ano ang nagpausig sa aking malamig na ama na magsabi ng ganyan? Pag-ibig yan? Paano naman ang pagbalik ko sa trabaho? Pahihintulutan kitang bumalik sa trabaho. Pero kailangan mong manatili kung saan kita nakikita sa lahat ng oras. Opo, sir. Tinatanggap ko ang misyon. Diyos ko, ang guwapo ng lalaking ito kapag ngumiti. Hindi ko na kaya. Parang hihinto na ang puso ko. Hindi pa aalis? Papunta na. Isuot mo ito para sa akin. Opo, amo. Ang kagustuhan mo ay utos sa akin. Tingnan mo. Hindi ba yan si Ginoong Santiago at Chloe? Ay naku, ang perfect nilang magkasama. Sila na ang OTP ko. Mga tanga. Bulag ka ba o ano? Ay, oo nga. Hoy, Jenina, hindi ba kayong dalawa ni Chloe ang magkaibigan? Kailangan mong tanungin siya para magsabi ng sikreto. Paano kaya niya nahuli ang isang katulad ni Ginoong Santiago? Ha? Ano? Nakita ko na ang mga creative proposal mo noong kolehiyo. Sa tingin ko, may tunay kang talento. Kaya ang kumpanya ay may bagong proyektong paparating. Ikaw ang gusto nilang mamuno. Talaga?
Interesado talaga ako. Pero sa totoo lang, hindi pa ako gaanong may karanasan. Huwag kang mag-alala. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, lumapit ka lang sa akin. Ayos yan. Salamat, Julian. Nakuha na rin ni tatay. Alam na niya kung paano pasayahin si nanay ngayon. Anong gusto mong kainin para sa tanghalian? Papakuha ko kay Liam. Hindi na kailangan. Sa cafeteria na lang ako kakain. Eh di sasama ako sa iyo. Si. Kung kaya ni Chloe, bakit hindi ako? Ano naman kung buntis siya? Kaya ko rin yan. Kapag dinadala ko na ang anak ni Ginoong Santiago, mawawala na siya sa eksena. Chloe, tingnan mo kung sino ang nagpakita. Namiss kita talaga. Nandito na naman yung masamang babae. Alerto, alerto. Chloe, sa wakas, nagpakita ka na rin sa opisina ha? Namiss kita ng sobra. Ay nako, bumalik na yung masamang babae. Pula ang alerto, pula ang alerto. Hindi ko inakalang magiging ganito kayo kalapit ni Ginoong Santiago. At ang bilis pa. At napapayag mo pa si Ginoong Santiago na pumunta sa kapiterya. Pero sakto ito sa aking munting plano. Chloe, para sa tanghalian, sabay tayong kumain sa kapiterya. Sige, kasama rin natin si Ginoong Santiago. Isang karangalan naman. Ang makasalo sa tanghalian si Ginoong Santiago. Magaling tatay, huwag mo siyang bigyan ng kahit anong pagkakataon. Huwag mo siyang tingnan. Chloe, Narinig ko. na may sopas ng manok sa kapiterya ngayon. Kukuha ako ng isang mangkok para sa iyo. Tatlong beses na dami. Siguradong epektibo yan. Imposibleng hindi ka matukso nito, Ginoong Santiago. Alin dito ang akin? Ito siguro. Ito ang sa iyo. At ito naman para sa iyo, Ginoong Santiago. Hindi, salamat. Chloe, tingnan mo si Ginoong Santiago. Siguro iniisip niyang mababa ang tingin ko sa kanya. Ayaw pang hawakan ng sopas na inihain ko. Masarap naman pala. Subukan mo. Tama, Ginoong Santiago. Inumin mo habang mainit. Nakuha ko siya. Hello? Katuwang Fernandez? Ano? Pupunta na ako dyan. Anong nangyari? Sabi ni Katuwang Fernandez may problema sa aking proyekto. Kailangan kong tingnan. Sasama ako sa iyo. Hindi na kailangan. Hindi na ako pwedeng laging umasa sa iyo para ayusin ang bawat maliit na bagay para sa akin. Dumating na rin ang pagkakataon ko. Oo, Ginoong Santiago. Anong nararamdaman mo ngayon? Nararamdaman mo bang mainit at hindi mapakali? Parang kailangan mong magpalamig? Anong nangyayari? Hindi pa ba gumana ang gamot? Sandali lang. Bakit ang init-init ko? Ginoong Santiago? Ginoong Santiago. Hintayin mo ako! Anong problema, dalaga? Nahuli rin kita. Magkaanak tayo ha? Sige, aalagaan kita ngayon din.
Nasolusyonan na ba? Siyempre naman, kapag ako na ang kumilos, parang naglalakad lang sa parke. Ang galing talaga ng ating Chloe. Wow, Sino ka? Lumayo ka sa akin. Nasaan si Ginoong Santiago? Hindi mo na ako nakikilala ngayon? Kanina lang, asawa ko, ang tawag mo sa akin. Heto ang 20,000 dolyar tungkol sa nangyari ngayong araw. Kung maglalabas ka ng salita, patay ka. Teka. Halika rito, magpa-picture tayo. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Chloe Reyes na sa kanyang unang proyekto bilang lead ay nakuha ang deal. Ganyan talaga ang ating Ginang Santiago. Maganda at matalino. Hindi karapat-dapat si Chloe Reyes na maging Ginang Santiago. Nakikipagtalik siya sa guard. At may ebidensya ako. Lahat, tingnan ninyo ang screen. Hindi ba si Jenny na yon? Kilala ko yung lalaking kasama niya. Guardia de Seguridad siya sa baba. Ang dalawa pala nila ay talagang ginawa to sa hagdanan ng kumpanya. Nakakadiri, ang baboy. Hindi ka panipaniwala. Laging nagpapakita si Janina na maayos at disente. Sino ang mag-aakalang gagawa siya ng ganitong kalokohan sa likod namin? Hindi ito pwedeng mangyari. Tigilan niyo ang panonood, kayong lahat. Kung sino man ang nagpe-play nito, patayin niyo. Janina, may paliwanag ka ba? Ginoong Santiago. Peke siguro ang video na to. May gustong magtanim ng ebidensya sa akin. Ang footage ng seguridad ng kumpanya ay nai-record ng real-time. Kumpirmado ko na ang video na ito ay tunay na tunay. Nagpakita si Janina ng masamang ugali. Nagtanim siya ng ebidensya sa isang kasamahan. Mula ngayon, siya ay tinanggal na sa trabaho. Karapat-dapat sa kanya yun. Buti na lang si tatay ay pinalitan ang mga litrato ni Janina ng footage ng seguridad ng maaga. Chloe, pakiusap. Makiusap ka kay Ginoong Santiago para sa akin. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Janina, lahat ng sinabi mong tayo ay matalik na kaibigan. Kasinungalingan lang ba lahat yon? Dahil napakatanga mo, naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ko. Ang ayaw na ayaw ko ay yung pagpapanggap mong inosente. Janina, ano ba ang nagawa ko sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito? Dahil ayaw ko sa'yo. Ayaw ko na lahat ay napupunta sa'yo ng walang hirap. Samantalang ako, kailangan kong magpanggap na masaya at batiin ka. At si Ginoong Santiago, bakit ka pa niya pipiliin? Anong meron ka na wala ako? Sabihin mo sa akin kung anong kulang ko. Ni hindi ka karapat-dapat ikumpara sa kanya. Dalhin niyo siya palayo. Chloe, naniniwala kami sa'yo. Tama. Si Janina, nararapat lang ang nangyari sa kanya. Para sa isa't isa talaga kayo. Lagi kaming nasa likod mo. Salamat sa inyong lahat. Sige, tama na yan para sa araw na ito. Lahat, pwede nang umuwi. Pwede na kayong umalis. Kasalanan ko ang lahat. Sinubukan mong magbabala sa akin, pero hindi ako nakinig. Ipilit kong maging matalik na magkaibigan ni Janina. At gayon man, tinulungan mo pa rin ako ngayon. Sa totoo lang, noong simula pa lang, nang kumalat ang mga chismis tungkol sa'yo sa kumpanya, galing kay Janina yon. Noon, bilang paggalang sa'yo, hinayaan ko na lang. At saka, noong unang prenatal check-up mo, sinuhulan pa niya ang doktor para magpa-abortion ka. Ang lahat ng ito, bakit hindi mo sinabi? Alam ko ang ugali mo. Kung sinabi ko sa'yo ang lahat, tapos lumapit sa'yo si Janina na magpapakabait, mahuhulog ka ulit sa bitag niya. Kasalanan ko ang lahat. Napakatanga ko lang talaga. Hindi naman sa tanga ka, masyado ka lang mapagtiwala. Yan ang dahilan kung bakit ka naloko. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Bakit niya ito gagawin sa akin? Huwag mong maliitin. Kung gaano kainggitin ang isang tao. May gagawin ka bang panloloko sa akin? Hindi. Hindi kailanman. Chloe Reyes, tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Kasalanan mo ang lahat ng ito.
Sino ang pinag-uusapan mo? Si Chloe Reyes. Ano? Nandito ka rin ba para ipagtanggol siya? Ipagtanggol siya? Mortal na magkaaway ako ng bruhang yon. So, may galit ka rin sa kanya? Ano sa tingin mo kung magtutulungan tayo? Ibagsak natin siyang magkasama. Si, ano ang plano? Madaling mauto si Chloe. Kailangan lang gamitin ang awa niya at madali nang makuha ang loob niya. Narinig ko na wala sa bahay si Ginoong Santiago ngayon. Tamang-tamang panahon para ilabas siya. Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Binibining Reyes, pasensya na. Nagkamali ako tungkol sa iyo noong handaan. May mga sinabi akong hindi dapat. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon para makabawi sa'yo? Hindi ko naman inisip ng labis. Hindi. Gusto kong bawiin ng maayos. Kung hindi, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Paano mo gustong ayusin ito? Hayaan mo akong magpakain sa'yo. Nakapagpareserba na ako. Pero, Kung hindi ka pupunta, parang pinagtatabuyan mo ako. Tsaka, si Lola ang nag-utos sa akin na pumunta. Gusto niyang maibsan ang tensyon sa pagitan ng mga Santiago at Valenzuela. si Lola ang nagpadala sa'yo? Hindi niya nabanggit sa akin. Bakit ako magsisinungaling? Matagal nang magkaibigan ang mga pamilya natin. Si Julian ay nagpadala lang sa damdamin. Kaya ngayon, pinapayapa ako ni Lola. Sige, kung ganon, sasama ako sa'yo. Nanay, huwag kang pupunta. Bitag yan. Nakuha nga talaga siya. Ginoong Santiago. Bakit wala pa rito si Chloe? Oo nga po sir. Ginoong Santiago, hindi ba po kayo ang nagsabi para ipagdiwang ang tagumpay ng proyekto niya? Binigyan niyo siya ng 3 araw na bakasyon? Namimiss niyo na po ba ang misis niyo? Kalokohan. Siyempre hindi. Hindi pa rin nawawala sa iyo ang pagiging balintuna. Ewan. Tawagan mo si Chloe. Sabihin mo, gutom na ako sa isda. Ipagluto mo ako at dalhin niya rito. Sige po, tatawagan ko na siya. Matagal na kaming magkakilala ni Julian. Magkababata kami. Mas kilala ko siya kaysa kanino man. Dahil ikakasal ka sa kanya? Siguro dapat ipaliwanag ko ang ilang bagay sa'yo? Hindi na kailangan. Alam ko, nasimula noong bata pa ako, nasa kanya ako, ikakasal, balang araw. Kaya nga, tinutunan kong maging asawa niya. Alam ko ang paborito niyang sabaw, pati ang tamang oras ng pagluluto. Eksakto kong alam ang sinusuot niya. Alam ko rin ang schedule ng lahat ng paborito niyang laro. Sigurado ka bang talagang ayaw mong malaman? Talaga, okay lang ako. Alam ko na, ikaw at si Julian ay magkaiba talaga. Ang relasyon ninyong dalawa, walang patutunguhan yan? Ano naman? Sa ngayon, ako ang nasa tabi niya. Binibining Valenzuela, kung yun lang, aalis na ako. Hindi pa oras. May 3 minuto ka pa. Kung aalis ka ngayon, hindi ba madi-disappoint? Ang mga naghihintay sa labas, salamat sa pagiging mabuting host. Teka, Miss, pasensya na po. Pahintulutan ninyong linisin ko po yan. gusto mo bang mamatay? Bulag kang gago. Lilinisan ko po, pangako. Lilinisan? Parang ang dali-dali lang para sa'yo. Ito ay imported na tela mula Italia. Binibining Valenzuela, damit lang naman yan. Nasa publiko tayo, wag na tayong mag-ingay. Nakakainis. Bakit wala pa si Chloe? Ayon sa mayordomo, gustong humingi ng tawad ni Binibining Valenzuela kay Ginang Santiago dahil sa nangyari sa banquet. Nagkainan sila sa labas. Ano? Si Mia Valenzuela ba ay namimistulan na naman kay Chloe? Iyon na siya.
Sabi ng kliyente, iyong babaeng nakaputi ang lumalabas sa restaurant, iyon ang target natin. Kilos, Hahaha, boss. yayaman tayo. Hello? Hello, Ginang Santiago. Si Ginoong Santiago ay naghahangad ng isda. Gusto niyang gawin mo ito at dalhin sa tanghali. Si Ginoong Santiago ay gusto ng isda. Sige. Uuwi na ako ngayon at dadalhin ito sa kanya. Alam ko na simula noong bata pa ako, napakakasalan ko siya, paglaki ko. Anong nangyari, ma'am? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nasira lang ang isang picture frame. Hindi ba ito isang larawan ni Ginoong Santiago noong bata pa siya, mga 4 o 5 taong gulang siya noon? Kakapanganak lang sa dalaga ng pamilyang Valenzuela. Hinawakan niya ang kamay niya at ayaw bitawan. Narinig ko na inayos pa ng mga nakatatanda ang isang inayos na kasal noong bata pa para sa kanila. Sabihin mo kay Katuwang Fernandez. Hindi ako maganda ang pakiramdam, kaya hindi ko madadala ang tanghalian ni Ginoong Santiago. Oh, hindi ko dapat sinabi iyon. Bakit, ma'am, ikaw at si Binibining Valenzuela, noong bata pa siya ay medyo magkamukha? Ang isang fling na tulad nito ay tiyak na magwawakas sa hiwalayan. Narinig ko na ang kanilang mga pamilya ay nag-ayos pa ng inayos na kasal noong bata pa sila. Ang gabing iyon ay isang pagkakataon lamang. Manganganak ka sa tagapagmana ng Santiago. Makakatanggap ka ng suporta sa anak. Hindi ka na muling mababahala tungkol sa pera. Ngunit para sa anumang iba pa, kalimutan mo na. Tama si Mia Valenzuela. Si Ginoong Santiago at ako ay hindi talaga para sa isa't isa. Hindi ko dapat inasam ang isang bagay na hindi akin. Chloe Reyes. Mahalin mo ang iyong sarili. Tama iyan. Eksakto! Eksakto. Sa sandaling ipanganak ang sanggol na ito, lalabas na ako sa pamilya Santiago. Ngunit bakit kaya masakit ng ganito? Hindi nanay, ayokong iwan ka. Nandito na po kayo, Ginoong Santiago. Nasaan si Ginang Santiago? Nasa itaas. Oh, at Ginoong Santiago. Mukhang si Ginang Santiago ay medyo hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Ganun ba? Nakita mo si Mia ngayon? Ang tonong iyon. Nag-aalala siya na magsisimula ako ng gulo kasama ang kanyang kasintahan noong bata pa. Ano ang sinabi niya sa iyo? Wala siyang sinabi. Wala siyang sinabi? Bakit ka ganyang nalulungkot? May ginawa ba siya sa iyo? Kaya pala nag-aalala siya para sa akin. Kahit na ano pa, huwag kang maniwala sa anumang sabihin niya. At ang tinatawag na inayos na kasal noong bata pa, walang kahulugan iyon. Ngunit ikaw at si Binibining Valenzuela ay perpekto para sa isa't isa. Alam niya kung ano ang gusto mong kainin at kung ano ang gusto mong isuot sa loob at labas. Sa bahay, mayroon akong mga katulong at chef. Sa labas, mayroon akong mga driver at assistant. Ang kailangan ko ay hindi isang super nanny. Ang kailangan ko ay isang asawa.
Ganun ba? Kaya si Ginoong Santiago ay may nasa isip ng iba. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling manganak ako, aalis na ako. Hindi na ako magiging abala. Alis ka? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sinasabi ko na sa'yo ng paulit-ulit. Napakaraming beses na ako ang amo. Kung malaman ito ni Arturo, patay ka. Pare, ano ba ang ibig sabihin ng ni-boss? Alam ko, walking ATM, isang mayamang gago. Ha? Walking ATM. Yayaman tayo nito, pare. Yang bruhang si Janina, saan ba niya nakalap ang dalawang gagong ito? Pare, Ha? Ngayon naiintindihan ko na. Tinatawag niya tayong mga gago. Hinahamon mo kaming mga gago, maruming bruha ka. Hindi kami nagbibiro. Ha? Bitawan mo ako. Ayaw pa ring makipagtulungan? Suntukin mo pa, pare. Tigil. Tigil na sa pagsuntok sa akin. Nakikiusap ako, tigil na. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Sabihin niyo ang presyo. Ibibigay ko ang kahit anong gusto niyo. Maruming bruha ka. Niloloko mo ba kami? Sa negosyo namin, may prinsipyo kami. Hindi kami nagtataksil sa aming kliyente. Tama si kuya. Ha ha ha. Diyos ko, tulong. May tumulong sa akin. alis ka na? Tulong. Kahit nagalit si Ginoong Santiago, ang gwapo pa rin niya. Ano ang sinabi mo? Si Ginoong Santiago ay maghahanap ng angkop na tagapagmana mula sa magkatulad na pinagmulan upang maging asawa niya. Ayokong maging hadlang sa'yo. Tatay, kung hindi mo sasabihin kay nanay ang nararamdaman mo, aalis na talaga siya. Kadiri. Ikaw, Anong ginagawa mo? Chloe, hindi mo ba naiintindihan? Kailangan ko pa bang sabihin ng direkta sa'yo? Chloe, pakakasalan mo ba ako? Hindi ko alam. Kung kailan nagsimula. Kung kailan ako nahulog sa'yo. Pero sa isang punto, ang tanging naiisip ko na lang, ang tanging nangarap ako, ikaw. Mamahalin kita ng tama. At ang ating magiging anak, ikaw. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Si Julian talaga. Kahit sa pagpili ng damit pangkasal, huli pa rin. Ano ba ang mas importante pa sa sarili niyang kasal? Lola, mahalaga ang trabaho. Ay, ikaw. Ay, oo nga. Nasa online lang ako. Tinitignan ang ilang bagong lugar na masaya. Gusto mo bang sumama at magsaya kasama ng matandang lola mo? Lola, sa susunod na lang ako sasama. Ikaw na lang ang mag-enjoy. Ay, ano sa tingin mo ang isang ito? Mukha kang napakaganda kapag suot mo ito? Susubukan ko ito. Sige, subukan mo. Lola, hindi ko maisara ang zipper ng damit ko. Pwede mo ba akong tulungan? Lola? Sino ka? Tapos na. Julian. Pasensya na. Nahuli ako. Ayos lang. Masaya kami ni Lola. Masaya? Ibig mong sabihin, kasama si Lola na dinala ka para makakita ng mga male model? May nagseselos. Sobrang selos. Gusto kong bawiin mo ito sa akin Tatay, wala kang hiya. para sa pagmamahal ng aking mahal. Ang konting pride ay walang kabuluhan. Babawian kita, mamaya sa bahay. Maganda ba ako?
Mahal, napakaganda mo. Gusto kitang itago kung saan ako lang ang makakakita sa iyo. Chloe, handa ka na ba? Lola, Tara na. Ay naku, yan ang Chloe na pinili ko. Talagang perpekto. Well, asawa ko siya. oh, at siya ang nanay ko. Nandito si Chloe. Sino naman ang nakatali? Ano ba to? Dapat, nawala na si Chloe Reyes sa mukha ng mundo. Anong ginagawa niya dito? Sigurado ka ba na yung babaeng kinidnap ninyo noon ay si Chloe Reyes? Talagang sigurado. Gaya ng sinabi mo sa amin, pumunta kami sa restaurant ng hating gabi at dinakip yung babaeng nakaputi na lumabas. Baka nakatakas na siya? Imposible. Alam ng kapatid ko at ako ang ginagawa namin. Relax ka, tingnan mo. Nakatali siya dyan. Tingnan mo, tingnan mo. Sabi niya, siya raw ang amo. Si Mia Valenzuela? Mga gago! Maling tao ang kinidnap ninyo! Ano? Maling tao? Hoy, hoy, hoy. Mga gago, kalagan niyo ako ngayon din. Hoy, teka. Down payment lang ang binigay niya sa amin. Paano kung tumakas siya pagkakalag namin? Kanino na namin kukunin ang pera? Tama si kuya. Isang araw at gabi na akong gutom dito. Paano ako tatakbo kung wala akong lakas? Kuya, may punto siya. Hoy, kuya, tumatakbo siya. Hindi ako bulag. Habulin niyo. Ay. Halika rito. Puta, akala mo makakatakas ka? Sabi ko sa inyo, ako ang tagapagmana ng pamilya Valenzuela. Ako ang amo ninyo. Kung hindi nyo ako pakakawalan, sino ang magbabayad sa inyo? Walang ganoon. Kung pakakawalan ka namin ngayon, tandaan mo binugbog kita noong isang araw. Paano kung pagkalaya mo, kami naman ang habulin mo? Bugbugin na lang ulit natin siya. Oo, para patas. Haha. Kayong dalawang gago. Chloe Reyes, pagbabayaran mo to. Sumasagot ka pa? Aray. Lola, Paumanhin po, ma'am. Sinubukan ko siyang pigilan, pero Lola, Mia, hindi ka welcome dito. Mia, ang di. Lumabas ka. Lola, tungkol sa gabing iyon, naimbestigahan ko na ito ng mabuti, ang babaeng iyon ang may gawa. Sinadya niyang makipagtalik kay Julian para umangat sa lipunan. Lola, kailangan mo siyang paalisin ngayon din. Anong ebidensya ang meron ka? Sinisiraan mo na naman ba si Chloe sa ilang salita lang tulad noong nakaraan? Siyempre, meron akong ebidensya. Nakausap ko ang head waiter mula sa gabing iyon. Kinumpirma niya na si Chloe Reyes ay nilagyan ng inumin ni Julian. Ano? Hindi lang iyon. Alam niyang kami ni Julian ay may inayos na kasal noong bata pa. Dahil sa selos, nagpakuha siya ng mga tao para dakpin ako. Lola, hahayaan mo ba talagang maging babae ng pamilyang ito? Ang isang taong ganito kasama ang ugali? Lola sa tuhod, huwag mo siyang pakinggan. Ang masamang babaeng ito ay nagsisinungaling. Sila ang nagtangkang dakpin si nanay. Nakuha lang nila ang nararapat sa kanila. So ang sinasabi mo ay naiinggit ako sa iyo? Well, wala naman sa iyo ang dapat kainggitan. Chloe Reyes, gusto kitang patayin. Huwag mong saktan si nanay. Mayordomo, tumawag ka ng pulis. Julian, huwag. Tunay ang pagmamahal ko sa iyo. Pakiusap, tingnan mo lang ako. Hindi ka karapat-dapat. Julian.
Julian, pinasok mo sa bilangguan ng kapatid ko. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa niya para magalit ka. Siya ang may kasalanan. Kung lalabanan mo ang pamilya Santiago, ganyan ang kapalit. Narinig ko ang chismis na ikakasal ka na, ay totoo pala. Wala kang pakialam doon. Tingnan mo. Nakikiusap ako na isipin mo ang mahabang kasaysayan ng ating mga pamilya at pagbigyan mo siya. Alam mo namang, nababaliw sa'yo ang kapatid ko. Bukod pa doon, ang ating mga pamilya ay may inayos na kasal noong bata pa. Lumipas na yon. Kalimutan mo na. Ang mga Santiago at Valenzuela ay kinansela na ang kasal. Sabi ni Katuwang Fernandez, gusto mo na namang kumain ng isda. Tito Arturo. Narinig niyo ba yon? Yung ingay kanina. Anong narinig? May narinig akong tumawag ng Tito Arturo, at parang bata ang boses. Ano? Naririnig mo rin? Anong pinag-uusapan nyo? Wala akong maintindihan. Ang sanggol sa tiyan ni Chloe ay nakakapagsalita. Mga kadugulang ang makakarinig. E di naririnig ko rin. Ibig sabihin ba niyan siya ay? Binibining Reyes, sabihin mo sa akin, mayroon ka bang pulang nunal sa iyong leeg? Paano mo nalaman yan? Gaya ng inaakala ko. Ang kapatid kong si Mia ay ipinanganak na may pulang nunal sa kanyang leeg. Nawala ito paglaon. Akala ng lahat ay nawala lang habang siya'y lumalaki. Hindi ko inakala. Binibining Reyes, pwede ka bang sumailalim sa DNA test? Nandito na ang resulta. Chloe, ikaw pala. Ikaw ang tunay kong kapatid. Arturo. Ikaw talaga ang kapatid ko. Tito Arturo, si Tito Arturo yon. Nalaman ko na ang mga magulang ni Ginang Santiago ay dati nagtatrabaho para sa pamilya Valenzuela. Sinadya nilang ipagpalit ang sarili nilang anak na babae kay Ginang Santiago para ang anak nila ay mabuhay ng alta sosyedad. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat, Chloe. Dapat nauna kong nakilala ka. Ang dami mong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Chloe, babalik ka ba sa pamilya Valenzuela kasama ko? Ang asawa ko ay mayroon ako. Yun lang ang kailangan niya. Tatay, nagsiselos ka ba talaga kay Tito Arturo? Aba. Matapos ang lahat ng yan, ang totoo pala, si Julian natin at si Chloe ay matagal nang magkakilala. Mukhang ang inayos na kasal noong bata pa ay talagang tadhana. Yung litrato pala. Anong litrato? Yung nasa kusina. Nakita ito ni nanay at nagkamali ng akala tungkol sa'yo at sa peke na si Mia. Mukhang ang Ginoo at Ginang Santiago ay talagang itinakdang magkatuluyan. Tingnan mo ang mga magaling na kidnapper na inupahan mo. Ni hindi nila makidnap ang tamang tao. Boss, bakit mo ako sinuntok? Gago. Anong tinitingin-tingin mo? Kontrolin mo ang mga tauhan mo. Arturo, sobrang-sobra na ito. Ang lahat ng shares at properties na ito ay bahagi ng bigay kaya ni Chloe. Sa lahat ng mga taong ito, hirap na hirap si Chloe sa labas. Bilang kanyang pamilya, ang hindi man lang natin magawa ay suportahan siya ng higit pa. Arturo, huwag kang mag-alala. Sa pagsali ni Chloe sa pamilya Santiago, hindi siya makakaranas ng anumang kawalang katarungan. Narito na ang nobya.
Nakatakot ka naman. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Nakikita mo? Talagang ayos na ayos ako. Nasa ilalim ka na ngayon ng espesyal na proteksyon. Bawat galaw ay mahalaga. Oo nga pala. Hindi ba't ang pamilya Santiago ay dapat walang tagapagmana? Kaya bakit, sa lahat ng tao, si Chloe pa ang dapat magtiis nito? Arturo, ayos lang ako talaga. Itinuturing akong reyna ng mga Santiago. Tingnan mo, tumaba nga talaga ako. Sa Isla Azul, may nakakuha ko ng pribadong isla para sa'yo. Kapag narito na ang sanggol, ikaw at si Julien, ay maaaring mag-honeymoon doon. Chloe, inayos ko na ang pinakamahusay na nurse ng panganganak para sa iyo. Sabi nila, kaya niyang tulungan ang iyong katawan na bumalik sa dating anyo sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahon, ipapalipad ko ang pribadong jet at tayo ay magsasaya. Salamat, Lola. Chloe, mayroon din akong bagay para sa iyo. Ito ay isang prenuptial agreement. Inililipat ko ang lahat ng aking premarital assets sa iyo, kasama ang mga company shares. Sa ganoong paraan, ikaw ang mamamahala sa Grupo Santiago. Ako ay magtatrabaho para sa iyo. Kasunduan. Pagkatapos, sa ngalan ng sanggol, at sa akin, salamat sa inyong lahat. Panahon na, lalabas na ako. Ang aking apo sa tuhod ay paparating na. Ang sanggol ay darating na. Narito na ako, mundo.